Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga bagong sistema at pagbabago sa Japan sa 2026 na dapat malaman ng mga dayuhan. Patuloy na binabago ng Japan ang mga batas at sistema nito upang matugunan ang kakulangan sa manggagawa. Mapahusay ang digitalization ng mga serbisyo ng gobyerno at mapanatili ang kaayusan sa immigration. Dahil dito, mahalagang maging updated ang mga dayuhan. Maging sila man ay permanent resident, asawa ng Japanese national, skilled worker, estudyante o turista. Number 1, mas pinaigting na digitalization ng mga serbisyo. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagpapalawak ng paggamit ng digital services. Kabilang dito ang mas maraming online applications para sa immigration, online appointment system sa maraming government offices, mas mabilis na pagproseso ng ilang aplikasyon, at pagpapalawak ng paggamit ng My Number system. Layunin nitong bawasan ang mahabang pila at gawing mas mabilis ang serbisyo. Number 2, mas mahigpit na immigration monitoring. Mas pinaigting ngayon ng Immigration Services Agency ang pagsubaybay sa mga foreign residents. Kabilang dito, ang regular na pag-update ng address, pag-report kapag nagpalit ng employer, pagre-report kapag nagbago ang civil status, at pagre-report kapag tumigil sa trabaho o pag-aaral. Ang hindi pagre-report ay maaaring magdulot ng problema sa renewal o future visa applications. Number 3, patuloy na pagpapalawak ng skilled worker program. Dahil sa kakulangan ng manggagawa, patuloy na tumatanggap ang Japan ng foreign workers. Maraming industriya ang nangangailangan ng manggagawa tulad ng nursing care, construction, agriculture, food service, manufacturing, hotel industry, building cleaning, at automotive maintenance. Mas marami na ring oportunidad para makapagtrabaho ng mas matagal at makapagpadala ng pamilya sa ilang visa categories. Number 4, mas mahigpit na pagsunod sa batas. Mas aktibo ngayon ang Japan sa pag-inspeksyon sa employers, pagprotekta sa foreign workers, pag-iwas sa illegal employment, at pagpaparusa sa mga employer na lumalabag sa labor laws. Number 5, mas mahigpit sa overstay. Patuloy na pinaalalahanan ang lahat ng foreign nationals na huwag mag-overstay. Ang overstay ay maaaring magresulta sa deportation, entry ban, at hirap sa pagkuha ng visa sa hinaharap. Number 6, pagbabago sa sistema ng pag-hire. Mas maraming kumpanya ang gumagamit ng online interviews, AI screening, digital contracts, at electronic document submission. Dahil dito, mas mabilis ang hiring process kaysa noong nakaraang mga taon. Number 7, pagtaas ng pangangailangan sa healthcare workers. Dahil tumatanda ang populasyon ng Japan, tumataas ang pangangailangan sa care workers, nurses, rehabilitation staff, at home categories. Isa ito sa mga sektor na may malaking oportunidad para sa mga dayuhan. Number 8, pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Patuloy ding nararanasan ang pagtaas ng presyo ng pagkain, mas mataas na utility bills, pagtaas ng ilang serbisyo, at pagbabago sa cost of living. Kaya hinihikayat ang mga residente na maging maingat sa kanilang budget. Number 9, pagpapalawak ng cashless payments. Mas marami ng establisyemento ang tumatanggap ng credit cards, IC cards,
QR code payments, at mobile wallets. Unti-unti nang nababawasan ang paggamit ng cash sa maraming lungsod. Number 10, mahalaga ang tamang dokumentasyon. Pinapaalalahanan ang lahat ng foreign residents na laging valid ang residence card, i-renew ang passport bago ito mag-expire, i-update ang address sa City Hall, mag-file ng tamang tax at insurance requirements, at itago ang mga mahahalagang dokumento. Mga dapat tandaan ng mga Pilipino sa Japan. Para sa mga Pilipino na naninirahan o nagtatrabaho sa Japan, mahalagang sumunod sa lahat ng immigration rules. Panatilihing updated ang residence card at passport. Alamin ang mga bagong patakaran ng inyong lungsod o prefecture. Iwasan ang illegal work o overstay. Maghanda ng kumpletong dokumento sa bawat visa renewal o pagbabago ng status. Sa kabuuan, patuloy na umuunlad ang sistema ng Japan upang maging mas episyente, mas digital, at mas maayos ang pamamahala sa mga residente at dayuhan. Kasabay nito, mas mahigpit din ang pagpapatupad ng mga batas sa immigration, trabaho, at dokumentasyon. Para sa mga dayuhan, ang pagiging updated at pagsunod sa mga regulasyon ay mahalaga upang mapanatili ang legal na paninirahan at maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ang kaalaman sa mga bagong sistema ay hindi lamang nakatutulong sa pagproseso ng mga dokumento, kundi nagbibigay rin ng mas ligtas at mas maayos na pamumuhay sa Japan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.